My dear brothers and sisters, in the Gospel today, Jesus tells us, strive to enter through the narrow gate, for many will attempt to enter but will not be strong. This narrow gate is the symbol of discipline in the spiritual life. It represents the hard path, the path of effort, sacrifice, and obedience. Pero sa mundo natin ngayon, ito mismo ang iniiwasan ng marami, ang disiplina. Discipline is not punishment, it is training. Hinuhubog nito ang kaluluwa, gaya ng pagpapalakas ng katawan sa pamamagitan ng ehersesyo or exercise. Kung walang disiplina, ang ating buhay spiritual ay nagiging mahina at madaling magapi ng tukso, katamaran, o panghihina ng loob. But today, discipline is often seen as something negative. Many young people do not want to be corrected or guided. They want total freedom, freedom without boundaries, decision without advice, pleasure without conscience or consequences. We live in a world that celebrates comfort and convenience. Kapag mahirap ang isang bagay, sumusuko tayo. Kapag kailangan ng pagtsatsaga, nagrereklamo tayo. Kapag kailangan ng pananampalataya, humihingi tayo ng pagsisikap, we delay and make excuses. Tayo ay namumuhay sa tinatawag ni Pope Benedict XVI na dictatorship of relativism, kung saan bawat isa ay gumagawa ng sarili niyang batas, sariling katotohanan at sariling landas. Sasabihin natin sa buhay, huwag niyo akong pakialaman dahil buhay ko ito. Ngunit kung walang disiplina, ang kalayaan ay nagiging kaguluhan. Kung walang makitid na pintuan, ang buhay ay nawawalan ng direksyon. Why do people today no longer want to enter the narrow gate? Because it's hard. Because it demands effort. We have been conditioned to think that the easiest way is always the best way. We want salvation without conversion, heaven without repentance, success without sacrifice, holiness without self-control. Tingnan natin ang ating mga gawi ngayon. Hindi na tayo nagsisikap gumising ng maaga para makapagsimba. Minamadali natin ang ating mga panalangin o nilalaktawan kapag tayo'y pagod. Ipinagpapaliban natin ang pagkukumpisal. We even delay forgiveness. Sinasabi natin, maintindihan naman ng Diyos to. Ngunit hindi natin at hindi tayo nagsisikap na maintindihan din ng Diyos. We want the reward, but not the race. We want the crown, but not the cross. But Jesus reminds us, the road to heaven is narrow, and it demands discipline. We see today how so many young people fall into depression and despair. Then, they commit suicide. Kagabi may kausap ako sa phone. Ang sabi niya sa akin, Rev, alam niyo po, yung kaibigan namin, yung anak niya, halos magkasama lang sila nang namatay din si Emma at Chensa. So sad, because they have everything, technology, comfort, freedom, but they often lack purpose, self-control, and meaning in life. Why? Because they have never been trained to struggle. Hindi nila natutunan na ang pagsisikap ang nagbibigay halaga sa buhay. Kapag ang isang tao ay lumalaking iniiwasan ang sakit at pananagutan, kahit maliit na hamon ay tila hindi na niya kayang harapin. Kapag dumadating ang hirap sa buhay, sila'y bumabagsak sapagkat hindi nila natututunan ang kagandahan ng disiplina at pagtatyaga. But Jesus teaches us that discipline is not distraction,
It is formation. Through discipline, we learn patience, courage, and faith. Through struggle, we grow virtue in virtue and maturity. Ang mga santo ay hindi naging banal sa pamamagitan ng comfort, kaginhawaan, kundi sa patuloy na pagsisikap sa panalangin, sa kababaang loob at sa araw-araw na pagyakap ng cross. And yet, Jesus does not leave us alone. In the first reading, St. Paul tells us in Romans 8, the Spirit helps us in our weaknesses. Alam ng Diyos na tayo ay nahihirapan. Alam niyang mahirap ang makitid na pintuan, kaya't ibinigay niya sa atin ng Espiritu Santo upang tayo'y palakasin, patnubayan at tulungang magtiyaga kapag ang ating kalooban ay napapagod na. Every time you resist temptation, the Spirit is there. Every time you forgive, when it hurts, the Spirit is working. Every time you get up again after sin, the Spirit gives you courage. Every time you make an effort to pray or serve others, the Spirit transforms the small act into grace. Ang ating mundo at maging ang ating bansa ay unti-unting nawawalan ng diwa ng disiplina. Gusto natin ng pag-unlad, ngunit ayaw natin ng katapatan. Gusto natin ng pagbabago, ngunit hindi ng pagbabagong loob. Gusto natin ng mga pinuno, ngunit hindi ng mga lingkod. Ayaw natin sa corruption, pero nangunguna tayo sa rally. Ngunit tuwing eleksyon, ikaw ang unang tumatanggap ng suhol at ikaw pa ang unang sumusuporta sa korap na opisyal. Gusto nating ayusin ang lahat, maliban ang ating sarili. Corruption, moral confusion, and despair are signs of a world that avoids the narrow gate. What we need today is moral and spiritual discipline. We pray or to pray sincerely, to work honestly, to love purely, and to live responsibly. Kung bawat isa sa atin ay muling matutong yakapin ang disiplina sa tahanan, sa paaralan, sa ating bukasyon at sa panalangin, muling matatagpuan natin ang ating lipunan ng landas na tungo sa kapayapaan at kabanalan. The narrow gate is difficult. Yes, it is very difficult, but it leads to life. Discipline may hurt for a while, but it heals the soul forever. And when we make that effort to rise, to pray, to forgive, to love, we discover that the narrow gate is not a wall, but a door to joy. Remember what the Blessed Mother said to Lucia of Fatima, I cannot promise you happiness here on earth, but in heaven. Isinasabuhay ni Maria ang makitid na daan, ang daan ng pagsunod, kababaang loob at tahimik na sakripisyo. Hindi naging madali ang kanyang buhay, ngunit ito ay puspos ng biyaya. Ipinapaalala sa atin na ang disiplina ay hindi tungkol sa pagtitiis lamang, kundi sa tapat na pagmamahal kahit ito'y masakit. Amen.